Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, sumati ng pagpapala sa araw na ito. Nagpupugay po muli si Makatang Tambay na walang ibang punan kundi mga logic lamang ng buhay. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman. At panoorin mo ka ng mayroon kay Makatang Tambay. Thank you, thank you. Pag-uusapan nga natin itong mga kaibigan natin, mga kababayan natin, mga kabansa natin, mga kapilipinas natin, itong mga loyalista vloggers. May napasukan kaya ako kanina. Isang vlogger na loyalistang ang napasukan ko kaninang umaga. Nagla-live siya. At kahit sino sa kanila, napapatunayan ko na isa talaga yung attitude nila. Na kung hindi sasabihin sa'yo na bubok ka, sasabihin sa'yo small yung knowledge mo. At kung ganyan daw na small ang knowledge mo, nakakamatay daw yun kung ganun ka lamang, sabi niya. Ako kaya hindi lang naman isang realista vlogger ang madalas kong pinapasokan. O kung kaya pinapakinggan din naman at siyempre natural pag-aaralan mo rin kung ano naman yung kabuluhan ng kanilang mga sinasabi bilang nagtatanggol sila sa administrasyong ito. At napapansin ko nga, ganun lahat sila basta pumasok ka sa kanila at saka lalo na pag natunugan nila na isa kang DDS. Isasabihin ka agad sa iyo kung meron ka mang nai-comment o kahit hindi mo man intensyon na makipagtalo sasabihin sa bubok ka. Katulad nga nun yung sinasabi ko kanina, small daw yung knowledge. Ganito sila. Ganito yung kanilang pamamaraan sa mga pumapasok sa kanila. Pag nalaman na ikaw ay DDS at hindi nila kaisa dun sa paniniwala nila. Saka mapapansin mo rin dun, puro mga nakamoderator na yung mga nagko-comment dun na talagang ibig sabihin, talagang kasamahan lang nila. Ako, katunayan, ako lang nga yung hindi kulay blue yung name ko dun. Sabi ko, lahat pala ito mga loyalista na pumupunta rito. Hindi ganun dapat. Kung talagang nagtatanggol ka, huwag yung puro mga kasamahan mo ang dapat na ini-entertain mo dun. Kasi wala naman kayong pagtatalo nun. Ang dapat nga na binibigyan mo ng puwang at nang maipaliwanag mo at mabigyan din na tama yung ipinagtatanggol mo. Hindi, puro sangayonan lang sila ng sangayonan dun dahil puro mga kaluyalista niya yung nanonood dun sa kanya. Tapos pag may pumunta na naiiba nga, ay katulad ko nga, natunugan ka agad nila na DDS ako. Ganun agad yung mga bato sa iyo. Na small knowledge ka raw at nakakamatay daw yun. At pagkatapos, bubo ka. Yung kaagad ang ibubungad sa iyo. Ganun sila. Sa halip na yung issue, yung problema na sinasabi mo ang ipaliwanag nila, pipersonalin ka nila. Yung tao ang mismong inaatake nila. Sa halip na yung issue na binubuksan mo sa kanila, dapat sana pinagtatanggol nga nila, di ba? At pagkatapos kung naiipit na sila, ang sasabihin na sa iyo niyan, nasaan ang ebidensya mo? Nasubukan ko yan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, parating ganun sila. May ebidensya ka ba? Hindi, ito talaga nakikita mo na meron talaga silang kabubuhan na hindi nila talaga yung ipagtanggol. At para lang sila makalusot, sasabihin na lang sa'yo na bubok ka. Ganun na lang sasabihin sa iyo na maliit yung kaalaman mo. Sabi ko nga sa kanya dahil hanga siya ron sa Quadcom kaya na dahil daw dun, pinupuri ng tao yung kongreso na sa halip na ito raw itinuturi ng mga palpak nga at yung inaakusahan pa ng mga buwaya, mga magnanakaw. Pagkatapos daw nung iuuro nga yung impeachment, kung hindi ito aaksyonan ng kongreso, di babalik na naman sila sa masamang imahe. Parang yun yung kanyang mga naratibo rito. Hangang-hanga siya. Sabi ko naman sa kanya, walang question naman niya sa sinasabi mo. Na trabaho talaga yan nila. Siyempre mga legislative nga ang kanilang mga gawain dyan. Puro nga legislative function ang ginagawa nila dyan. Ang pinupunto ko, na sa tingin ko, hindi mo nalalaman, yung nasa likod nito.
Kaya ako nagsasabi sa'yo ng ganyan. Eh, meron lang mga tao na nag-uutos sa mga ito na gawin yung bagay na yan, hindi yun talagang kinakailangan na imbestigahan para managot. Eh, doon na siya nag-alsa na, doon na siya nag-alsa na dahil daw maliit nga lang yung knowledge ko, eh, maaari daw akong mapahamak doon. Basta yung kanya, yung unang, yun lang nakikita niya mismo't narinig, doon lang siya. Wala siyang pakialam dun sa kung ano yung nasa likod nito o kung ano yung mga bagay na nababalitaan mo, napapanood mo, o yung nakikita mo mismo, hindi, kahit hindi sa vlogger magsimula. Eh, katulad ng mga pag-aayuda na ibig niya pala parating sabihin o lahat ng mga lilistang ito, pakita ka parati ng dokumento, ng mga ebidensya. Eh, katulad ko, kahit naman ako meron, eh, paano ko sa kanya maipapakita? Hindi na pwede mag-send doon ng video. Eh, pag sinabi ko pang bayaran sila, tapos sabihin sa akin eh, asan ebidensya mo? Eh, meron talaga ako. Mismong mga kasamahan nilang nagbibisto sa kanila. O, ay maisin ko ba sa kanya yun? Ang ibig kong sabihin, ang pinupunto ko dito, kung minsan, mag-isip din sila. May logic lamang eh. Alam nga naman na pag sinabi ko na maalat yung dagat eh, hahingan mo pa ng dokumento na, o asan yung dokumento na maalat nga yung dagat. Lalo na kung halimbawa may isang taon na hindi pa nakakatungtong ng dagat. Diba? Pero sa katotohanan, logic lang dapat mong gamitin dito. Pag sinabi sa'yo na maalat yung dagat, hindi mo na kailangan hingan to ng ebidensya yung nagsasabi sa'yo na maalat ito. Ganun ang sinasabi ko. Hindi, at mahalaga yung ebidensya kung sa korte siguro. Hindi naman korte ito kaya gagamitin natin dito. Kung ano yung talas nung isipan natin. Kung paano tayo tumingin sa mga bagay-bagay na hindi tayo nalalansi at naluloko at nalilin lang. Yun yung sinasabi ko. At pagkatapos nga nun eh, tingnan nyo na lang itong binanggit din ng mga madalas banggitin din ng mga loyalista vloggers. Eh, kasi nga may pattern sila. Lumipat ka sa kabila, ganun din yung tema nila. Lumipat ka sa kabilang naglalib, ganun din ang tema nila. Katulad na lang nito na hindi raw dapat lumahok sa rally ng Iglesia ni Cristo yung mga maisog o yung mga DDS. Sa halip daw, eh, gumawa ng sarili nilang rally. Eh, nakakatawa talaga ang mga ito. Dahil yun daw, eh, rally na pagpabor ng mga Iglesia ni Cristo kay Pangulong Bongbong Marcos, yun yung kanilang pagdidiin dito. Eh, isip ba talaga ang mga ito? Nagtututo ba talaga itong mag-evaluate ng mga bagay-bagay, ng mga pangyayari, ng mga nagaganap? Eh, natural, ang rally na gagawin ng iglesia na ito, ng grupong ito, ng religious group na ito, ay anti-impeachment. At ang i-impeachment dito ay si VP Sara Duterte na siyang ipinagtatanggol ng mga DDS. Ang ibig nilang sabihin, dahil ipinagtatanggol ng Iglesia ni Cristo yung na wag i-impeach si VP Sara, huwag makialam mga ma-DDS dito. Makatwiran ba ito? Eh, mabuti nga nagkaroon ng kakampi yung mga DDS, malaking religious group, na kumbaga eh, ang pumapabor na wag i-impeach si VP Sara na siyang ipinagtatanggol ng mga DDS. Tingnan mo mag-isip, parang mas matalas pa mag-isip yung grade 1, yung batang grade 1 o yung batang elementary. Ang katwiran ni pinaboran daw yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na wag magsagawa ng impeachment at pag-aaksaya lang to ng oras. Hindi nalalaman kung saan ba, kung ano yung kahantungan, kung ano yung ending nung anti-impeachment na yun na ipagrarally nga ng mga Iglesia ni Cristo. O hindi ba paborito kay Inday Sara, hindi na ito masusuong sa masalimuot na impeachment process na gagawin nga rin sa Kongreso at sa Senado. Yung sinasabi natin sa mga loyalistang ito na talagang hawang-hawa na sa pagkabangag. Hindi na natututuwang palaruin yung isip nila kung paano yung pwedeng hantungan ng isang bagay na sinisimulan o binabalak. Sarado sila dun. Basta may pattern lang sila na kailangang ilanta dun sa vlog nilang yun o sa content nilang yun. Tapos na. Wala na. Tapos pag ikaw ay pumasok doon at medyo may naiiba kang nasasabi, nasaan ebidensya mo? Nasaan kapatunay mo? Ganun lagi sila. Talagang mahihiling ka sa mga loyalistang ito. Ipagtanggol yung issue.
at naibinabato dun sa administrasyon na idinidipinsan nila. Yun yung kailangan natin at hinihingi sa kanila, hindi yung kumbaga gagasingan ka na lang o mang-aasik na lang sila. Bobo ka. Is mo lang ang knowledge mo at mapapahama ka diyan. Yun ang naratibo nila. Pagka nagigipit na, upakan ka na na ebidensya mo, patunay mo,